Mabilis na naglakad si Mara sa makipot na daan patungo sa lumang bahay sa dulo ng baryo. Matagal na itong nakatayo at may mga kwento tungkol sa kakaibang nangyayari sa loob nito. Ngunit ngayon, bilang bagong residente ng baryo, wala siyang pinapansin sa mga bulong ng matatanda. Paglapit niya sa bahay, napansin niya ang mga bintana na wasak at puno ng alikabok. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. May kakaibang lamig na dumampi sa balat niya at naramdaman niya agad ang kakaibang tensyon sa paligid. Bumukas siya ng dahan-dahan ng pinto at sinalubong siya ng kakulangan sa liwanag. Ang hangin sa loob ay mabaho at tila may nakababad na taon ng pagkakalimot. Huminga siya ng malalim, pilit kinokontrol ang kaba ng dibdib. Habang naglalakad siya sa pasilyo, naramdaman niyang may kakaibang tunog mula sa itaas. Parang may taong naglalakad sa sahig ng ikalawang palapag. Tumigil siya sa gitna ng pasilyo at naghintay. Wala. Tahimik. Ngunit ilang sandali pa lang, muli niyang narinig ang paghuni, mas malapit, mas malinaw. Dahan-dahan siyang umakyat sa hagdan, pilit pinipigilan ng kaba. Napansin niyang bawat hakbang ay parang may sumusunod sa kanya. Ngunit tuwing titingin siya pabalik, wala naman. Paglapit niya sa ikalawang palapag, may isang silid na mas madilim kaysa sa iba. Ang pinto nito ay nakabukas ng bahagya. Narinig niya ang mahina ngunit malinaw na huni, parang bulong ng tao, maranapahinto. Ang puso niya ay parang sasabog. Pinilit niyang pumasok sa silid, ngunit bago niya buksan ang pinto ng buo, may naramdaman siyang malamig na hangin na humampas sa mukha niya. At sa loob ng silid, may nakita siyang bagay na hindi niya maintindihan. Mara pilit pinisil ang kanyang kamay para kontrolin ang takot habang dahan-dahang binuksan ang pinto ng silid. Ang liwanag ay halos wala pero may makalumang lampara sa sulok na naglalabas ng mahina at mapusyaw na ilaw. Pagpasok niya, napansin niyang puno ng lumang gamit ang silid. Mga kahon, lumang kasangkapan at makalumang damit na nakasalansan sa kanto. Ngunit ang kakaiba ay ang hangin ay parang may humihinga sa paligid at ang huni ay mas malinaw ngayon. Mara lumapit sa lampara at sinikap tignan kung saan galing ang tunog. Sa gitna ng silid, may isang lumang kahon na bukas. Ang kahon ay may lumang manika na nakaupo. Mukha nito nakatingin diretso sa kanya. Ang buhok nito ay magulo at ang mga mata ay parang sinusundan ang bawat galaw ni Mara. Ngunit bago pa niya ito maabot, may marinig siyang kaluskos mula sa kabilang sulok ng silid. Parang may taong nag-iikot sa paligid. Napalapit siya dahan-dahan, ngunit sa bawat hakbang, parang lumalapit din ang huni, mas malakas, mas mabigat. Mara napatingin sa sahig at napansin ang mga lumang litrato na nakakalat. Lahat ng mukha sa litrato ay nakatingin sa kanya. Ang ilan ay may ngiting malisyoso. Isa sa litrato ay tila bagong hango sa kanyang mukha. Ang puso niya ay bumilis, pilit niyang tinakpan ang bibig para hindi sumigaw. Bumalik siya sa manika at napansin na ang mga mata nito ay bahagyang nagbago. Parang may kislap na nagmumula sa loob ng mga mata nito. Pinilit niyang umatras, ngunit biglang bumagsak ang lampara, nag-iwan ng kumpletong dilim sa silid. At doon, narinig niya ang pinakamalinaw at nakakatakot na huni sa buong bahay. Ito ay parang isang pangalan, parang tinatawag siya. Sa loob ng silid ay tuloy-tuloy ang paglaganap ng dilim. Wala nang liwanag na makakapigil dito at pakiramdam ni Mara ay para siyang sinasaraduhan ng bahay mismo. Tahimik ang paligid, ngunit ramdam niya na hindi siya nag-iisa. May presensyang dumaraan sa paligid niya na parang malamig na hangin na walang pinanggalingan. Dahan-dahan siyang umatras papunta sa pinto, ngunit hindi niya ito mahanap sa dilim. Parang nag-iba ang ayos ng silid at bawat hakbang ay mas lalo siyang naliligaw. Ang tanging gabay niya ay ang mahina at paos na huni na muling lumalapit. Para itong nagmumula sa mismong sahig. Nakapakinig siya ng maigi at napansin na may paggalaw sa ilalim ng kahoy. Parang may gumagapang na kamay, hindi normal na tao ang gumagawa ng ganong tunog. Mabagal at mabigat ang bawat paggalaw at kasabay nito ang mababang ungol na parang nanggagaling sa matagal nang nakakulong. Pinilit ni Mara na huwag huminga ng malalim. Sa pag-ikot niya ay may napansin siyang liwanag mula sa bintana kahit makapalang dilim
Sa gitna ng liwanag ay may aninong dumaan. Hindi ito normal na anino dahil ang anyo ay mahaba ang leeg at ang kamay ay tila nakaabot hanggang sahig. Ang galaw nito ay putol-putol na parang sirang larawan na sumusubok mag-anyo. Napatigil siya. Hindi gumagalaw ang anino ngunit malinaw na nakatingin ito sa kanya kahit wala itong mukha. Sa bawat segundo ay mas lalo itong lumalapit. Hindi tumatakbo ang paa nito, basta na lang lumilipat ng pwesto sa bawat pagkurap ng mata ni Mara. Nang tuluyan siyang umatras, ay may kamay na humawak sa kanyang balikat mula sa likod. Malamig, mabigat, at sigurado siyang hindi iyon tao at doon nagsimula ang mas malalim na bangungot. Pagkatapos ng nangyari sa silid na puno ng huni, mabilis na bumaba si Mara papunta sa sala. Ramdam niya ang malamig na pawis sa batok at ang bigat ng hangin na parang may nakasunod sa bawat hakbang niya. Subalit nang makarating siya sa ibaba, ay napansin niyang hindi na iyon ang parehong sala na iniwan niya. Ang ayos ng mga gamit ay nagbago. Ang mga kurtina ay nakasara at ang mga bintana ay tila wala ng liwanag mula sa labas. Parang nagdadalamhati ang buong bahay. Huminga siya ng malalim at tinawag ang pangalan ng tita niya pero wala siyang natanggap na sagot. Ang katahimikan ay parang nakabibingi. Umupo siya saglit sa lumang sofa at nagmasid. Doon niya napansin ang isang pintuang hindi niya nakita noon. Nasa tabi ito ng lumang aparador at nakasiksik na parang ayaw pagtuunan ng pansin. Lumapit siya at pinagmasdan ang pintuan. Maluma ang kahoy at ang doorknob ay sobrang kalawangin. Pero may kakaiba dito. Parang may gumagalaw sa likod nito. Parang may humihinga. May malamig na hangin na dumaan sa likod niya. Naramdaman niya ang kilabot na umakyat mula paa hanggang ulo. Ang pintuan ay parang kumakalabit sa kanyang isip. Parang inaabot siya mula sa loob. Sumilip siya sa maliit na siwang ng pintuan. Madilim sa loob pero may nakita siyang gumagalaw sa pinakaloob. Hindi tao, hindi hayop, isang anino na nakatayo at nakayuko. Umatras siya pero ang anino sa loob ay gumalaw na parang naramdaman ang presensya niya. Ang sahig ay umuga ng bahagya. Ang pinto ay biglang naglabas ng mahina ngunit malinaw na boses. Buksan mo na, palunok si Mara. Ang kamay niya ay nanginginig. Alam niyang hindi niya dapat buksan ang pintong iyon, pero alam din niyang kung hindi niya iyon harapin ay hindi siya makakaalis sa bahay na ito. At muling bumigat ang hangin, parang may nag-aabang sa kanya. Pagbalik ni Lyra sa baryo, bago maghating gabi, ramdam niya agad na parang may nagbago sa paligid. Tahimik ang mga kabahayan pero hindi yung normal na tahimik. Parang may nakaabang. Parang may pinipigil na paghinga ang buong baryo. Habang naglalakad siya papunta sa bahay nilang magkapatid, napansin niyang malamig ang hangin kahit hindi naman dapat. At bawat hakbang niya ay parang may sumasabay na tunog ng yabag sa lupa. Mabagal, mabigat, napahinto siya sa harap ng lumang bahay nila. Sa unang tingin ay normal naman pero may kakaiba ngayon. Ang mga dingding ay parang gumagalaw ng bahagya, parang humihinga. Tinitigan niya ng mas mabuti at doon niya nakita ang maliliit na pag-alon sa kahoy. Para bang may buhay sa loob nito. Tumaas ang balahibo niya, hindi iyon epekto ng hangin, iba iyon. At hindi dapat posible. Nang hawakan niya ang pinto para pumasok, biglang tumigil ang pag-alon. Para bang alam ng bahay na nandyan siya. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura at bumungad ang loob. Madilim, matahimik. Pero hindi na iyon yung katahimikang kilala niya. Para bang may nakasilip mula sa bawat sulok, may nakatago sa bawat anino. At naroon ulit ang mababang ugong. Mas malinaw na ngayon, mas malapit, Lyra. Nag-igting ang dibdib niya. Hindi iyon tunog ng isip lang. Narinig niya talaga ang pangalan niya, mahinang boses. Parang nanggaling sa ilalim ng sahig, kalahating pabulong, kalahating nagmamadali. Para bang kailangan siyang tawagin, para bang may gustong magpakita o magpahiwatig. Lyra, lumabas ka. Mas malakas yon, mas malinaw, at mas nakakatakot dahil parang galing na yon mismo sa loob ng bahay. Sa mismong dingding na kanina ay parang humihinga. Nanigas siya, hindi niya alam kung tatakbo siya palabas o papasok pa ng mas malalim. Pero hindi niya na kailangang magdesisyon dahil sa sahig sa ilalim niya may biglang kumaluskos. At may kumatok mula sa ilalim, mahina. Paulit-ulit, parang may gustong umahon.
Tahimik pa rin ang paligid pero ramdam ni Lila na may nakasunod na sa kanila. Hindi iyon yabag pero parang alon ng malamig na hangin na sumusunod saan man sila lumakad. Nang marating nila ang hagdan paakyat sa ikalawang palapag, napansin nila ang isang pintong kulay abo na tila bagong pintura kahit ang buong eskwelahan ay luma na. May nakasulat sa itaas ng pinto pero halos burado na. Naiwan lang ang 3 letra na parang kinayod gamit ang kuko, Lil. Napaatras si Lila. Hindi niya alam kung bakit parang pamilyar ang 3 letrang iyon. Parang nakikita niya iyon sa panaginip pero hindi niya matandaan kung saan. Lumapit si Enzo at tinapik siya. Lila, ayos ka lang. Baka initials lang yan ng dating estudyante. Umiling si Laila. Hindi. Narinig ko tong pangalan ko kagabi, yung boses sa dorm. Siya yung nagsabi nito. Humigpit ang hawak ni Andre sa flashlight at dahan-dahang inilapit sa pinto. Nang tumama ang ilaw sa kahoy, gumalaw ang doorknob. Hindi ito tinulak ng hangin. Kusang umikot na parang may nasa loob na gustong lumabas. Takbo na lang tayo, pabulong na sabi ni Andre. Pero bago pa sila makalayo, bumukas ang pinto. Dahan-dahan, walang tunog, walang ingay. Pero pagkalapat ng dilim mula sa loob ng kwarto, may lumabas na pamilyar na amoy. Mabaho. Mabigat. At parang bulok na lupa. Tumayo ang balahibo ni Lila. Alam niya ang amoy na iyon. Iyon ang naamoy niya noong unang gabi sa dorm. Ang amoy na sumabay sa boses na tinatawag ang pangalan niya. At mula sa loob ng kwarto, may pumipintig na anino. Hindi hugis tao. Hindi rin malinaw. Pero nakatingin ito sa kanila. Lila, halika. Nang sumunod na gabi ay hindi mapakali si Mara. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang imahe ng batang nakasilip mula sa pintuan kagabi. Kahit anong pilit niyang isipin na guni-guni lang iyon, ay hindi niya magawa. Parang may malamig na kamay na humahawak sa batok niya tuwing pipikit siya. Bandang 12:00 nang may marinig siyang mahina pero malinaw na tunog mula sa pasilyo. Isang mahinang katok, sunod-sunod, mabagal. Parang may nagpipilit ngunit ayaw magmadali. Kahit takot ay lumabas siya ng kwarto para silipin kung saan nanggagaling ang tunog. Dito niya napansin ang isang kwartong hindi niya nakita kanina. Nakaawang ang pinto, ngunit walang kahit anong liwanag na lumalabas mula rito. Para itong itim na kahon. Walang kahit anong ilaw sa loob. At sa pinto ay may 3 lumang salamin. Isa sa kaliwa, isa sa kanan, isa sa gitna mismo ng pintuan. Pare-pareho itong may bitak at parang may lumang dumikit na abo. Hindi niya alam kung bakit, pero para siyang hinihila papalapit. Para bang may utos na hindi sinasabi pero nararamdaman niya. Nang tumapat siya sa unang salamin, ay nakita niya ang sariling mukha. Pero napansin niya agad ang problema. Ang refleksyon ay hindi gumagalaw kasabay niya. Nakatitig lang ito, ngumiti, nanginginig ang labi. Isang kindat ang sinunod. Napaatras siya, ngunit napadikit naman siya sa salamin sa kanan. Dito ay nakita niya ang sarili pero umiiyak. Walang luha sa pisngi niya pero ang refleksyon ay tuloy-tuloy ang iyak. Paulit-ulit nitong sinasabing huwag kang papasok. Halos mapatid ang hininga niya nang tumingin siya sa gitnang salamin. Walang refleksyon, walang kahit ano, itim lang. Tapos may kamay na tumuka mula sa loob ng kadiliman at kumapit sa gilid ng salamin. At gumalaw ito, papalabas. Lumipas ang ilang minuto bago muling nakagalaw si Rina matapos makita ang paggapang ng anino mula sa ilalim ng kama. Ramdam niya ang bawat pintig ng puso niya na para bang gusto nang kumawala sa dibdib. Hindi niya alam kung dapat ba siyang tumakbo o manatili. Ngunit nang marinig niya ang pagaspas ng kurtina kahit sarado ang bintana, alam niyang hindi naligtas ang mismong silid na iyon. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto habang hawak ang cellphone na wala ng signal. Pinilit niyang hindi humakbang ng malakas, ngunit bago pa niya maabot ang seradura, ay may malamig na daliri na humawak sa kanyang bukong-bukong. Halos mapasigaw siya, ngunit napigilan ang sarili. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang paningin at nakita niya ang kamay. Maputla, payat, at may maitim na mancha na parang paso. Sumuot ang tinig mula sa ilalim ng kama, paos ngunit malinaw. Huwag kang aalis. Hindi ka pa pwede umalis. Hindi pa tapos. Nabitawan ni Rina ang cellphone sa sobrang takot at tumakbo siya palabas ng silid.
Nanginginig ang tuhod niya habang binabaybay ang pasilyo. Ngunit laking gulat niya nang makita na nag-iba ang itsura ng hallway. Hindi na yon ang luma at maalikabok na daan. Ngayon ay mas mahaba ito, mas madilim, at tila wala ng dulo. Sa bawat hakbang niya ay may naririnig siyang yapak na sumusunod. Mabagal, mabigat, parang may humahabol ngunit hindi tumatakbo. Pinilit niyang lumingon, ngunit tuwing gagawin niya iyon ay biglang humihina ang mga ilaw. Para bang hindi dapat niya makita kung anuman ang nasa likod niya. Hanggang sa naramdaman niya ang pagdikit ng malamig na hininga sa kanyang batok. At ang tinig na ngayon ay parang nasa mismong likuran niya na. Hindi ka makakatakas, Rina. Alam kong nandito ka. At matagal na kitang hinihintay. Mabigat ang hangin nang muling dumilat si Mara sa madilim na silid. Naroon pa rin sila ni Lila at Thomas, parehong nakatutok ang tingin sa nakasarang pinto na kanina pa kumakatok ng mahina. Hindi iyon tao. Hindi rin iyon hangin. Alam nilang lahat na ang kumakatok ay ang nilalang na sumusunod sa kanila mula pa kagabi. Ang nilalang na nagtatago sa bawat pader ng lumang bahay. Habang nakatalukbong sila sa isang sulok, naramdaman ni Mara ang malamig na hininga sa batok niya. Mabagal, mahaba. Parang humihinga ang mismong dilim sa likod niya. Hindi gumalaw si Mara, hindi siya nagsalita. Pero mabilis niyang nahawakan ang braso ni Lila na nanginginig na parang mawawalan ng malay. Maya-maya ay huminto ang katok, tahimik. Ngunit lalong nakakapangilabot ang katahimikan. Sa gitna ng kawalan, narinig nila ang pagaspas ng mga paa sa kisame, mabibilis, magagaan. Parang may gumagapang na bata sa ibabaw nila. Minsan mabilis, minsan mabagal. Parang naglalaro. Parang naghihintay ng tamang oras para bumaba. Tumayo si Thomas, hindi dahil matapang siya, kundi dahil may nakita siyang liwanag sa ilalim ng pintuan. Maliit, kumakabog-kabog. Parang may taong may dalang kandila, ngunit alam nilang tatlong walang ibang tao sa bahay. Walang dapat nandito maliban sa kanila at sa kung anuman ang nagmamatsyag sa dilim. Lumapit si Thomas sa pinto, sinubukan niyang hawakan ang seradura. Ngunit bago pa niya mahawakan, may kamay na biglang humawak sa kabilang gilid ng pinto. Hindi nila nakita ang kamay, pero narinig nila ang tunog ng kuko na humagod sa kahoy. Mabagal, paulit-ulit. Tila may sinusulat na mensahe, napatras si Tomas, napatili si Lila. At si Mara sa gitna ng takot ay nakaramdam ng malamig na hangin na humaplos sa pisngi niya. May bumulong sa kanya, hindi ka na makakauwi. Mabilis ang tibok ng puso ni Mara habang hawak ang kwintas na naiwan ng babaeng multo. Ramdam niya ang bigat nito sa palad niya. Parang may dumadagundong na boses sa loob ng isip niya. Parang may naguutos, parang may nagmamakaawa. Tahimik ang buong bahay maliban sa mahina at pabulong na pag-iyak mula sa hagdan. Dahan-dahan siyang lumingon. Nandoon muli ang babae, nakaluhod, nakayuko. Hawak ang sariling tiyan na parang may kirot, unti-unti itong bumubulong. Ibalik mo kami. Ngayon ay narinig na iyon ng malinaw ni Mara. Napaatras siya. Nagsimulang gumalaw ang mga ilaw, nag-ingay ang mga pinto, parang may dumaloob sa buong bahay. Para itong nagagalit na nilalang na napagod kakahintay. Lumapit ang babae sa kanya, hindi galit, hindi nananakot. Kundi parang isang nawawalang ina na humihingi ng tulong. Sa likod nito ay biglang may lumitaw na anino ng isang lalaking tila mabangis. Matangkad, magaspang ang anyo, at unti-unting lumalapit, parang handang manghablot. Siya ang pumatay sa amin. Nang sinabi iyon ng babae ay parang biglang nagbuklod ang hangin. Parang huminto ang mundo. Naisigaw ni Mara ang tanong. Ano ang kailangan mong gawin ko? Itinaas ng babae ang kamay nito at itinuro ang isang lumang kabinet na kanina pa niya hindi napapansin. Bumukas iyon ng kusa. Isa itong lumang kahon na may nakatagong sulat. At sa sulat ay ang pangalan ng lalaking multo, ang salarin, ang dapat ilantad. Nang hawakan ito ni Mara ay biglang naglaho ang dalawang multo. Nawala ang ingay, nawala ang bigat. Naging payapa ang bahay at sa huling pagkakataon ay narinig niya ang bulong ng babae. Salamat, malaya na kami. Maraming salamat sa pakikinig sa kwento na ito. Kung gusto mo pa ng mas marami pang nakakakilabot na kwento, huwag kalimutang suportahan ang YouTube channel na Ghost Terry.